ng negosyo pero wala kayong pangpuhunan, si Attorney Freddy Villamor na pangbahala sa inyo. I-like nyo lang po yung kanyang official Facebook page, Attorney Freddy Libayan. And what? Bro, what are you talking about, man? Bro, I'm out, man. That nigga's tripping. Ang kanyang Attorney Freddy Villamor. Attorney Freddy Villamor. Oh, hell no! Attorney Freddy Villamor po. Attorney Freddy Villamor. And syempre sa kanyang YouTube channel. Ayan, YouTube channel. Okay. Ito, Attorney Freddy. Ito Villamor. po, Villamor, Attorney Freddy Villamor. Sino ba yung napabanggit kong pangalan? Wala yun. Sino ba yung napabanggit ko na pangalan? Yun, yo! Hi mga master at welcome sa ating YouTube channel. Ngayon ay pag-usapan nga natin itong ano na to, yung sa yung sa kaso-kaso na yan. Yung pagkaso ni Rapi Tulfo ng cyber libel, no? Ng multiple cyber libel. Di ba? Kasi parang may mali mga master eh. May mali. Sa mga pangyayari Kasi nga, imbes na kumonte yung magkikriticize ngayon kay Rapi Tulfo, kasi nga si Rapi Tulfo ay nagkaso ng cyber libel sa mga small vlogger. Pero bakit nadagdagan pa? Di ba? Nadagdagan pa tuloy yung mga vlogger na nagkikriticize ngayon kay Rapi Tulfo. Yung tinatawag ni Vince na small vlogger. Di ba? Katulad nito ni ni Ann Abrajano, no? 'Di ba? Bagong vlogger na nagki-criticize kay Rapi Tulfo. Pakinggan natin yung kanyang criticism kay Rapi Tulfo. Tignan natin kung natatakot ba siya doon sa balita na nagkaso itong si Rapi Tulfo ng cyber libel sa mga small vlogger. Okay? Tulfo Brothers, parang known for, ayun, isa sa mga may command kapag kilos, talagang stars, parang known for, ayun, nagagalit. Mga parang actionan yung mga tagal, parang napapansin ko, parang yung mayabang si Sir Rafi. Kaso sa mga small time vlog, ang reaction ko dito sa ginawa niyang pagsampa ng kaso sa mga small time vloggers na sinasabi niya. Sabi pa nga niya, diba, mag-public apology yung iba, pero yung poon nila or si Attorney Libayan, hindi niya talaga palalampasin. Kung natatawa pa rin ako sa part na yan, no? Yung mag-sorry na lang daw, no, ng taos puso yung mga tropa netong si Alright. Halata naman na si Attorney Libayan, di ba? Mag-sorry na lang daw yon yung mga yon. Di ba? Parang bakit? Kung pwede naman magkaso, bakit hindi na lang magkaso kaysa mag-sorry? Kasi ganito yan, no? Hindi naman porket kasi nga na makasuhan yung mga vlogger na sinasabi nila, yung small vlogger, tingin nila kagad talaga na makukonvict or talagang makukulong yung mga kinasuhan, di ba? Kaya pinagsusorry. Natatawa talaga. No? Kaya may mali. Takot kang makriticize ng tao, mamak ng tao, mainsulto ng mga tao, then wag kang magpolitiko or stay out. Tama, no? Tama. Of the public. Wag kang maging isang public figure. Tama. Kung ayaw mo talagang makriticize ng kahit sino, 'di ba? Wag kang mag-public figure. Kasi nga prone ka talaga sa mga criticism, no? Kahit ano pa yung gawin mo, maganda man 'yan or hindi, may magki-criticize sa'yo, 'di ba? Kung gaano mo ina-embrace yung mga appreciation sa'yo ng mga followers mo, Tama. yung mga sumusuporta sa'yo, Tama. at ganun mo rin tinatanggap yung counterpart ng mga nag-a-appreciate sa'yo. Ayun, 'di ba? Si Idol kasi hindi. Pag nagki-criticize ka kay Rapi Tulfo, ibang ano sa'yo eh. 'Di ba? Lalo na yung mga Tulfonatics. 'Di ba? Parang ang tingin nila sa iyo pag ikaw ay nagki-criticize kay Rapi Tulfo, napakasama mo ng tao. 'Di ba? Putik 'yan.
Sila yung hindi mga nakaka-appreciate sa'yo, sila yung mga nagki-criticize sa bawat kilos mo. Hindi lang puro Tama. positibo yung i-accept mo. Dapat marunong ka rin tumanggap ng mga batiko sa'yo. Tsaka, may oras ka pa para sa mga taong bumabati ko sa'yo. Pero ang ginawa mo, imbis na tignan mo yung sarili mo or bigyan mo ng aksyon, yung sinasabi nila, ang ginawa mo, gumawa ka ng aksyon laban sa kanila. So, mapriso ka. Hindi. Valid naman talaga yung criticism dito ni na yung mga sinabi dito ni Miss Ann. Kasi nga isipin mo, imbes na ayusin mo yung sarili mo, kasi nga madaming nakakapuna sa iyo maraming nakakapuna diyan sa mga maling ginagawa mo Pero bakit hindi mo yung baguhin? 'Di ba? Bagkus tinutuloy-tuloy mo pa rin, 'di ba? Kaya yung mga nagki-criticize sa iyo, imbes na tumigil, lalo pang nagki-criticize at hindi lang, 'di ba? Hindi lang tuloy-tuloy, nadadagdagan pa sila. Kasi nga marami na nakakapuna sa mga maling ginagawa mo. 'Di ba kung may mali sa iyo, dapat 'yun yung ayusin mo. 'Di ba, mga tulponatics? Ano yung madalas na kala ko nakamute yung mic, putik yan. Ano yung madalas na ginagawa ni Rapi Tulfo? Lalo na pag mga Senate hearing, 'di ba? Nambabastos siya ng mga resource person niya. Hindi niya kaagad or hindi niya pinaniniwalaan yung mga resource person niya. 'Di ba? Na lagi niya sinasabi, mali ka diyan, sir, mali yan, sir. 'Di ba? Isipin mo, resource person mo 'yon. Yung kung 'di ba, kunyari, trabaho nila 'yon. Mas alam nila yung trabaho na 'yon, 'di ba? Mas madali na lang masasabi kung ano yung problema, ano yung kulang, ano yung dapat dagdagan. 'Di ba? Pero si Rapi Tulfo, mali ka diyan, sir. Ganito kasi ang nangyayari, sir. 'Di ba? Pinangungunahan niya or pinapakita niya na mas magaling siya doon sa resource person niya. 'Di ba? Kapatungkol na lang doon sa fertilizer. 'Di ba? Na lulutang daw yung organic fertilizer. 'Di ba? Sinabihan naman siya na hindi yung lulutang, sir. Pero 'di ba pinangungunahan niya? Tapos parang pinapakita na siya yung magaling. Kaya nga nakikriticize siya sa ganung bagay. Ano ang dapat mong gawin? Nakikita ng mga taong bayan na parang may mali sa akin Bakit nga ba nila ako kinikriticize? 'Di ba? Dapat yun yung baguhin niya. Yung yung pabida-bida niya, yung parang BS siya, BS in everything. 'Di ba? Pinanindigan niya na talaga yung pagiging BS niya Meaning, hindi mo talaga ina-accept na meron ka ring pagkakamali. Paano masabi? Kaya ka sinasabihan ng ganyan. Ang ganda na Bakit biglang nag-joke si paano mo nasabi? Alam ko laya na yan si paano mo nasabi. Alam ko nakalaya na yan. Tuloy natin. Ganyan. Kasi napapansin nga na parang wala ka pang alam gaano sa Senado, sa iyong posisyon na kinuha. Tapos ngayon magbibigay ka pa. Kasi isipin mo, mambabatas na ayaw sa batas. Di ba? Joke talaga, di ba? Ng oras na yan, mag-file ng cyber libel. Doon ka nagtuon ng pansin imbis na bigyan mo ng oras na pag-aralan ko ano yung trabahong kinuha mo. Kaya ka laging nasisita, kaya ka laging nababati ko sa mga ganyan. Kasi kung ano-ano yung inaatupag mo and more on para sa'yo, more on para sa ikakabuti mo, ikakaganda ng image mo. Huwag kang ganyan, mapriso ka. Ito, tignan niyo mga tulponatics. 'Di ba? Isa si Ann sa mga kritiko ni Rapi Tulfo na imbes na matakot dahil si Rapi Tulfo ay nagsampa ng cyber libel sa mga small vlogger, hindi. Gumawa pa siya ng content. 'Di ba? Talagang may mali sa mga nagawa nila na bakit kasi kailangan magsampa ng kaso? Bakit hindi na lang ayusin or yun na nga, ayusin yung kanyang pagkakamali para hindi siya makriticize, di ba? Talagang may mali. Parang focus ka sa'yo. So, iniisip talaga ng tao, ano bang wag kang ganyan. Meron? Masyado mong inaalagaan yung pangalan mo ngayon, ang sarili mo ngayon, nagpapabida ka ngayon. Totoo nga ba na talaga
Walang ganyan na, walang bida-bida. Jollibee ba? Jollibee? Miss Ann? tatakbo ka mo sa susunod na election, kaya ka Ito no, sa election, sa 2028 no. Ito na yung napupulsohan ng mga tao na maglalaban no, si Rapi Tulfo at saka si Inday Sara. 'Di ba? May lumabas pa nga na survey na si Rapi Tulfo yung nanguna. 'Di ba? bango ng ganyan at ayaw mong mabahidan ng pangit yung pangalan mo. Okay. Punta naman tayo sa ibang vlogger, no? Punta naman tayo sa si ano to? Putik yan. Yan, punta naman tayo sa ibang vlogger, di ba? At least pakinggan na natin yung criticism ni Ann Abrahano kay Rapi Tulfo. No, tamang-tama naman talaga lahat ng mga sinabi niya. Bakit hindi na lang ayusin ni Rapi Tulfo yung kung ano yung problema sa sarili niya, di ba? Tapos focus siya sa image niya, di ba? Punta na lang tayo sa isa pang vlogger, no? Ito si Can I Say, no? Pakinggan natin yung kanyang criticism kay Rapi Tulfo. Alright. At nadamay din ang kanyang mga katropa ng mga vlogger. Tandaan sa mga kapwa ko small vlogger na ginawa na. Yan din, no? Yung particular na video na nireactionan niya, yung nag-file si Rapi Tulfo ng multiple cyber libel. Content ang pagiging anti-Tulfo na halos ipagsigawan na sa social media na parang si Senator Rapi Tulfo na ngayon ang pinakamasamang politiko. Ito hindi niya naintindihan yung hindi siya nanonood ng mga Nasaan video. magsilbing Teka lang. Hindi siya nanonood ng ng mga video. Mm-hmm. Ang pagkakaintindi niya lang is sinisiraan. Tama. Si Idol Rafi. Mm-hmm. Well, in fact, ang mga sinasagot lang namin, sasabihin ko na namin kasi kahit ako rin naman. Ang sinasabi lang naman namin ay yung mga sinasabi niyang mga mali. Tama. Okay, hindi ko sinasabi na masamang tao si Idol Rafi. Tama, no? Hindi naman namin sinasabi. Kaya nga, issue hindi tao eh. Kung ano yung ginawa niyang hindi maganda or mali, yun naman yung kinikriticize namin eh. Yun naman yung nire-reactionan namin. Hindi naman namin nire-reactionan yung patungkol sa personal na buhay niya na, no? Kung ano yung ginagawa niya araw-araw, wala na kaming pakialam doon, 'di ba? Labas na kami doon. Personal na buhay niya na 'yon. Pero bilang public servant, yung mga ginagawa niya bilang public servant, putik 'yan, sablay lahat. 'Di ba? Yung napupunan namin, 'di ba? Okay. Yung mga mga palyado kasi mga niya mga opinion niya eh. 'Yun, tama, 'di ba? Madami siyang palyadong opinion. Lalo na senador siya. Mm-hmm. Yung mga in-explain ni Attorney Claire at saka ni Attorney Libayan is baluktot yung mga reasoning ni Tulfo. Yun yung yung issue. Sinasabi nga na Attorney Libayan na issue hindi tao. Lagi ko ring fini-feature is yung issue. Hindi ko naman sinasabing masamang tao si kahit na mayroon siyang conviction ng cyber libel, yan, 'di ba? Convicted pa si Rapi. Ito na nga eh, ba't hindi kasi pinag-uusapan yung conviction ni Rapi Tulfo? 'Di ba? Unang-una conviction ng libel itong si Rapi Tulfo. Pero bakit hindi pinag-uusapan? Tahimik. 'Di ba? Tahimik, lalo na yung mga mainstream media tahimik sa ganung bagay. Samantalang yung conviction niya ay napasok yun sa moral turpitude, 'di ba? Talagang 'di ba? Parang anong meron? Kasi kailangan din transparent. Alam niyo yung kung sino pinagtatanggol niyo. Tama. Diba? Tama. Pagka ikaw alam mong convicted na yung na criminal si Idol Rafi. That's the truth. That's the information you want to divulge. Divulge na naman eh. Tama, 'di ba? Tama. Spread. Hindi yung yung sasabihin mo sinisiraan mo yung pagkatao ni Idol Rafi. Ang sinisiraan namin yung mga pinagsasasabi niya, hindi ko sinisiraan yung pagkatao niya. Tama? Okay. Iba yung dalawang magkaibang anggulo. Lesson sa inyo ito ang pag-file ng Senator Rapi Tulfo at ng ibang abogado ng cyber libel case sa ibang mga vlogger at sa vlogger na. 'Di ba? Diyan pa lang dito sa statement na to, no, ni Vince Ward, 'di ba? Dapat mapaisip na dito yung mga vlogger. Yung mga small vlogger, 'di ba? Na parang teka, wait, parang parang nakakatakot na to kasi parang magbigay leksyon o magbigay aral itong ginawa ni Rapi Tulfo na pagpapile niya ng cyber libel, multiple cyber libel sa mga small vlogger. 'Di ba dapat nga ang mangyari
yung mga small vlogger na nagkikriticize kay Rapi Tulfo, tumigil na. Dahil dito, sa pangyayari na to. Di ba? Pero hindi. Hindi na nga tumigil yung mga small vlogger na nagkikriticize kay Rapi Tulfo, nagdagdagan pa. Kagaya nito nila I Can Say, nila Ana Brahano. Meron pang isa, Master, no? Meron pang isa na, na vlogger tayo. Pero dito muna tayo kay Can I Say. Di ba? Itong statement na to ni Vince Ward, alam mo yung mapapaisip ka, ano ba to? Takutan. Di ba? Takutan ba to? Kasi sinasabi mo, dapat magbigay leksyon eh. Dapat ba talagang magbigay leksyon or dapat pag-isipan? Di ba? Lesson sa inyo ito ang pag-file ng Senator Rapi Tulfo at ng ibang abogado ng cyber libel case sa ibang mga vlogger at sa vlogger na tawagin natin si All Right. Yes, demokrasyang bansa tayo. Pwede kang magalit sa taong ayaw mo at magkomento ng kahit anong... Hindi magalit. Pwede magalit. Pero issue hindi tao. Pag-usapan yung issue. Pwede kang magalit doon sa issue na pinag-uusapan nyo. Diba? Pero doon sa tao, ibang usapan na yun. Gusto mo sa social media. Pero tandaan, dapat ay may disiplina pa rin at may limitasyon. Oh, diba? Ito. Pero pakinggan muna natin yung sasabihin dito ni I Can Say. Totoo naman yun. May freedom of expression naman tayo talaga. Sino naman. Pero lalo ka na, ikaw ay isang senador, public figures, public official. Hindi ka dapat balat sibuyas. Tama, yun. Pagka inatake ka, dahil sa mga pinagsasabi mo, huwag ka mapipikon. Tama. Dito pa lang sa pag-file mo ng kaso pikon talo ka na. Tama. Di ba? Kasi hindi naman sinabihan na na ang sama-sama mong tao. Hindi naman sinabing masama kang tao dahil sa ugali mo. Ang sinasabi lang namin, baluktot yung mga pinagsasabi mo na bandang huli nagiging misinformation na. Yun ang ang malala yung pagka salita ka ng mga information na hindi naman totoo, tapos yun yung paniwalaan ng mga 27 million subscribers mo, di ba? Tama, di ba? Mahilig si Rapi Tulfo magganon, di ba? Kahit hindi tama sa batas, sinasabi niya pa rin. Hindi niya iniisip na meron siyang 27 million subscribers. Marami nakikinig sa kanya, di ba? At dahil marami nakikinig sa kanya, marami naniniwala. Di ba? Sinasabi, yun yung sinabi ni Idol eh. Ganun yung sinabi ni Rapi Tulfo. Di ba? Dahil naniniwala sila kay Rapi Tulfo, paniniwalaan nila yung sinabi ni Idol. Na mali naman pala. At di ba? Kaya nakikriticize si Rapi Tulfo na dapat bago siya magsalita, pag-isipan niya muna. Kasi nga, marami nakikinig sa kanya. Di ba? Ganun lang naman kaisi kung pag-iisipan nyo kasi mabuti mga Tulfonatics, no? Kung bakit kinikriticize si Rapi Tulfo, para din naman ito sa atin. Di ba? Sa ating bansa kasi nga, unang-una senador siya. Di ba? Tapos yung mga sinasabi niya, mali sa batas, sinasabi niya pa rin. Oh, di ba? Naniniwala kayo mga Tulfonatics, di ba? Kay Rapi Tulfo kahit mali. Yun yung yung kahindik-hindik na epekto. Tama. Isa yun sa mga kahindik-hindik. Hindi magandang epekto para sa atin. Para sa atin hindi ito para kay Nino, hindi lang to para sa amin. Para sa atin. Kasi paano kung maging presidente yan si Rapi Tulfo? My goodness talaga. 'Di ba? Kung matuloy man yung 2028 tuloy naman talaga yung 2028 election, pero kung matuloy si Rapi Tulfo sa pagtakbo, isipin mo 27 million subscribers, no? Maraming naniniwala kay Rapi Tulfo. Tapos ganyan yung mindset niya. Anong mangyayari sa atin? Kung sakaling siya ay manalo maging presidente. 'Di ba? Kasi nga ang dami niyo mga Tulfonatics. 'Di ba? Mga Tulfonatics na hindi nag-iisip. Kung ano lang sabihin ni Rapi Tulfo, yun na yung tama. Oh, di ba? Ano mangyayari sa atin? Damay-damay tayo Okay lang sana kung kayo lang Walang problema sana kung ganun Kaso hindi, madadamay kami, madadamay yung pamilya namin. Di ba? Isip. Di ba? Yung papaniwalaan yung mga kasinungalingan. So, at sana, isipin din nila ang mga kabutihan at tulong na ginagawa ni Senator Rapi Tulfo. Okay, doon sa sinabi ni Vince sa huli na
patungkol doon sa respeto, 'di ba? Respeto. Bakit hindi niya sabihin kay Rapi Tulfo yun? Oh, 'di ba? Yung sinabi niyang huli na 'yon, no. Boomerang eh. Pabalik kay Idol 'yun eh. Dapat yung mga ganung tanong dapat kay Rapi Tulfo tinatanong 'yun eh. Kasi nga 'di ba si Rapi Tulfo mahilig siyang mambastos? 'Di ba? Isipin mo 'yun. Ganun siyang klaseng tao. Mga Tulfonatics. Sa iba nating mga kababayan. Kaya naman siya mo ng video nito, ikaw bilang isang Pilipino, may idea ka ba kung sino itong vlogger na sinampahan ng cyber libel case? Punta na tayo doon sa last video natin, last vlogger natin. Small vlogger. Mga paps, sama-sama tayo sa Oblo ha. Maliban kay Miss Ann, no? Kay Miss Ann, ang kasama niyan si I Am Shanway. Pero karamihan kasi sa atin puro lalaki, 'di ba? Puro lalaki. Dalawa lang babae natin, no, si Miss Ann tsaka si I Am Shanway. Dalawa sila. Tapos tayo, dami natin. Magsisiksikan tayo sa isang selda. Ito na, pakinggan natin itong last vlogger natin, no. Si Malasakit Channel, no? MUG. Malasakit Channel, no? Pakinggan natin yung criticism niya kay Rapi Tulfo, no? Ito naman, sa Rapi Tulfo in action siya. Ayan, huli sa video ni Mrs. OFW walang saplot. Title pa lang. Pang-Viva Max na. Oh, 'di ba? Isipin mo, yan. Mga Tulfonatics, isipin nyo. Senador natin, pero pinapayagan niya yung mga title ng mga video na kung saan siya lumalabas, ganyang kalalaswa. 'Di ba? Isip lang eh. Kung gusto niyo talagang gumanda yung buhay natin, baguhin natin yung sarili natin. 'Di ba? Maging tayo, hirap talaga bigkasin yung responsable. Putik yan. Ipit yung dila ako, putik. Responsable tayo sa mga bagay-bagay. Kahit sa mga video lang natin, yung mga title pa lang, 'di ba? Na parang ang laswa naman 'yan. 'Di ba? Kaaya-aya ba 'yan? 'Di ba? 'Di ba? Ano pa? Nahuli ni Mister ang kalaguyo sa motel. Di ba? Di ba? Clickbait na clickbait. Ganyan title. Torong-torong datingan eh. Tama. Torong-toro yun, di ba? Yung mga ganun dati, di ba? Yung mga tape na binibenta. Ganun dati yung doon mga tawag. Ngayon kasi may nagbebenta pa ba ng ganun? Putik yan. Lahat ngayon puro internet na. May balita pala na baka mawalan daw tayo ng internet ng linggo or buwan. Putik yun. Pag nangyari yun. Walang Rapi Tulfo hindi, meron pa rin. Kasi meron pa naman ding radio. Diba? Di man mawala yun. Pero yung internet daw mawawala. Mga small vlogger ang kawawa. Walang internet eh. Wala naman tayong radio station. Putik yan. Parang tik-tik ang datingan ng mga title eh. Umis na bulaga, nagsisiper. Tik-tik. sa radyo, sa dyaryo pala, sa dyaryo, no? Sa dyaryo mo, basa yung mga ganun, yung tik-tik. Pamana ba yun? Kalimutan ko na rin eh. With kabit. Di ba? No, title pa lang. Ulila, OFW ni Mister Nangaliwa. Maganda ba yung title na yan ng Tulfonatics? Sa bagay, no? Ako kasi Tulfonatics din ako dati, no? Kaya, clickbait ako sa mga ganyan eh. Sabi ko nga, di ba? Pag away pamilya, clickbait ako. Yan yung mga paborito kong panoorin dati, putik yan. Viral video ni Mister. Kaya nga yan yung gusto namin mabago. Kasi nga ako, nabago ko yung sarili ko eh. Dati gusto ko yung mga ganyan. Ngayon, ayoko na. Di ba? Ayaw na makarinig ng mga away pamilya na dinadala sa social media. Di ba? Nakahalikan si Kabit. O di ba pang tik-tik yan at saka mga
Mapriso ka, malasakit, putik yan. Di ba? Sipin mo, yung mga small vlogger, kailan lang to in-upload tong video ni 1 day ago. 10k views, putik yan. 10k views, 1 day ago. Di ba? Imbes na matakot yung mga small vlogger na mag-criticize kay Rapi Tulfo kasi nga nagkakaso si Rapi Tulfo ng cyber libel, hindi, dumami pa, di ba? Kaya nga may mali eh. Bakit parang mali yata yung ginawa ni Aiden? Kaya pala hindi mainstream media, no? Kasi parang may kalalagyan, yun na nga, may kinalagyan nga, putik yan. Ano ang pinasilip ni Mrs. kay Tito? Dami niya, no? Grabe, no? Di ba? Mga Tulfonatics, mag-isip naman kayo. Kahit konti lang. Tignan nyo lang kung ano yung tama sa mali. Makikita nyo kagad. Ang dami yan. Catherine kami. Yan. Kung sino-sino ang sinusyota ni Mrs. Di ba ang lalaswa? Maganda ba yan? Di ba? Di ba? Tignan yung mga title. Tignan yung mga title pa lang. Pantik-tik. Yan Bullies. Pambiba Max nga Pambiba Max. Putik. Sa akto ni Mrs. si Mr. na kumakain ng tahong. My goodness. Yan ba yung mga pinapanood nyo, mga kababayan? Tama. Ba, mga Tulfonatics, yan ba yung mga pinapanood nyo? Yan ba yung pinapanood nyo? Sa bagay, hindi na ako sobrang nasasaktan kasi dati naman yun eh. Dati namang ako yun eh. Di ba? Hindi naman ako yung ngayon. Iba naman yung ngayon. Iba yung dati. Di ba? Ngayon, kritiko na ni Rapi Tulfo, no? Pagdating sa mga ganyang bagay. Di ba? Yun nga, Parang kang tismoso dito pag nanood ka dito eh. Mapriso ka, malasakit. Mapriso ka pag ganyan mga litanya mo. Meron pa nga ako napanood kay Teacher Mark kahapon. Ang lala. Malala yun, putik yan. Dapat yun ng batch 1. Hanapin ko yung video na yun, no? Pag nakita. Parang sa TikTok kasi ata yun. Nadaanan ko lang kasi kanina sa kahapon pala, no? Kasi ngayon ko itong ginagawa, bukas pa-upload dito. Pero nadaanan ko sa YouTube channel ni Teacher Mark. Grabe talaga. Hanapin ko yung video na yun. No? Dito muna tayo sa mga small vlogger na may potential na makasuhan. Ano pa dito yung bubuka-buka ka na panood, nakakita ko hindi ko na mahanap eh. Bubuka-buka ka. O ba, ayan. Ayan Mrs. nilololipop si kababata sa video. Putik yan. Viva Max. Pambiba Max, wag mong ilabas yan. Wag kang magsabi ng totoo. Mahirap yan, mapriso ka. Di ba? Nakapang tik-tik yan na title eh. Nakapang toro na dyaryo nung araw. Kababalaghan video Mrs. at kabit bumungad kay Mister. My goodness. Baka pinakita pa yung video niyan. Kung wala, hindi ko pa naman napanood tong mga to eh. Tik yan. Natin? Tingnan natin yung ano niya. Tulfonatics? Tata. Yan yun naman. Yan ba yung mga pinapanood ng mga Tulfonatics? Diba? Kita nyo, ito. Bakit ayaw ko to? Una tinan yung mga title. Mga pang porno. Karamihan, pang porno. Pang batch 1 to. Pang batch 1 ka, malasakit. Pang batch 1. Pang porno, puti. Sino na dito nakapanood ng mga porno? Hindi naman ganyan yung title ng mga porno. Pero sa picture pa lang kasi, alam mo na porno. Pero malaswa talaga. Title pa lang malaswa na. Di ba? Tapos ito yan ganito po yan Kasi palagi sinasabi ng mga... Ito na. Palagi po sinasabi ng mga Tulfonatics, no? At least nakakatulong. Ikaw, nakakatulong ka ba?
Wala, yun yung mga linyahan ng mga Tulfo fanatics eh. Ang bandang huli, dahil nakakatulong daw, at napapagtakpan yung kamalian. O ngayon, papaliwanag ko sa inyo mga kababayan, na hindi lang naman ako first time nagpaliwanag nito, marami nang nagpapaliwanag nito, hindi lang natin iniintindi or hindi natin naiintindihan. Tama. No, sa mga kababayan ko na ni Rapi Tulfo, no? Kagaya nito. Nagkakawindang na paghuli ni Mrs. sa salawahan niyang asawa siguro yan, ano? Tapos ungol ng isang babae sa maselang video kaboses ni Mrs. Di ba? Makita niyo ha? Halimbawa ako yung lalaki. Nagpunta ako kay Rapi Tulfo. Ito nga, nahuli ko si Mrs. ko, may kalampungan na iba. Ibig sabihin, iniputan ako na Mrs. ko. Tama. Diba? Tama. So siyempre, dahil ikaw yung nagrereklamo, feeling mo, hindi ka biktima rito. Tama. Tama. Diba, ikaw yung nagrereklamo eh. O ngayon, ang gagawin dito sa Rapi Tulfo in action, ipapakita yung mukha ng misis mo. O, biktima na ngayon si misis ng Rapi Tulfo in action. Bakit? Bawal po kasi yun. Labag po sa batas yun. Tama. Na ipapakita mo yung picture in social media ng isang tao na wala naman niyang walang pahintulot niya. Tama. Yun, ano? Tama. Tapos, kasi meron nga tayong meron nga sinasabi yung batas natin na innocent until proven guilty. 'Di ba? Hindi porket sinumbong sa Rapi Tulfo with idol, 'di ba? Totoo na yung sumbong, 'di ba? Paano kung napagbintangan lang, 'di ba? Marami nang ganyang pangyayari diyan sa Rapi Tulfo in action na pangyayaring gano'n, 'di ba? Kawawa yung mga taong nasusumbong na hindi pala totoo yung sumbong, kagaya nung nangyari kay General Katapang. 'Di ba? Anyway, balik tayo kay Malasakit. Kaya pinakita yung picture kasi nga daw nahuli ni Mr. si Mrs. may kalampungan. Ibig sabihin, shaming, ipinapahiya mo yung tao. Tama. Sa buong mundo ha. Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo, ipinapahiya. Ito pa, pinapakita nila yung picture ng magulang, pero blurred nila yung picture ng mga bata. Tama naman yun, i-blurred talaga yung picture ng mga bata. Pero dapat blurred nyo na rin yung picture ng mga magulang. Kasi, putik yan. Kahit sabihin natin na blurred nila yung picture ng mga bata, kung kita naman yung picture ng mga magulang, yung mukha ng mga magulang, wala din, kwenta. Kasi alam din ng mga nasa lugar nila na yun yung napunta sa Rapi Tulfo in action. O, di ba? Kaya joke talaga, di ba? Yung mga ganung bagay. Kaya mo yung tao. Di ba? O ngayon, dahil feeling mo ikaw yung bida, feeling ko ako yung bida, halimbawa ako nga po yun, no? Feeling ko ako yung bida, niisip ko na wala lang yun sa akin. Pero hindi mo naisip. Tama. Alam na ng buong mundo na ikaw ay iniputan ng asawa mo. Yan nga, yung away pamilya. Kaya nga hate ko na ngayon yung mga away pamilya na yan. Kasi nga, ganyan yung nangyayari. Nalalaman na. Hindi ko hate yung away pamilya. Ang hate ko yung away pamilya na dinadala pa sa social media. Lalong-lalo na kung sa Rapi Tulfo in action na merong 27 million subscriber. Di ba isipin mo yun? Ganun kadami yung mga kapanood ng away ng yung pamilya. Lalo na kung kabitan ang pangyayari. Kagaya ng example nito ni Sir Malasakit ni MUG Malasakit channel. Di ba? Hindi talaga maganda, di ba? Kaya una-una, biktima ka ng asawa mo. Then, next, biktima ka ulit ng RTI, 2 beses kang na biktima. Tama. 2 beses ka na biktima doon. Siya magpapaliwanag kung bakit. Diba kasi ganito yan di nagsumbong ka. Tutulungan ka ni Rapi Tulfo, bibigyan ka ng financial. Pera. Tama. Diba? So, Tama. feeling mo, natulungan ka ni Rapi Tulfo. Feeling mo natulungan ka. Ito na, alam na natin yung bagsak nito. Pero, sige, si Malasakit na magsasabi. Pero, ang katotohanan doon, hindi mo naisip
na mas nakatulong ka pa kay Rapi Tulfo. Tama. Diba? Mhm. Hindi mabuti. Bakit ka mo? Kasi yung video mo, tinan mo, katulad nito, yung ungol ng isang babae. Ilang ano yan? Huwag kang ganyan, huwag kang magsabi ng totoo. Mapriso ka. Oh my goodness. Tuloy natin. Ilang views po? 5 million views. Tama. Sa bawat 1 milyong views, kumikita si Rapi Tulfo dyan ng 100,000. Wow. Wow. Laki, no? Laking pera. Base lang doon sa Tapos magkano lang ibibigay sa'yo? Barya, no? Plus kahihiyan pa, no? Putik yan. panood kong video, 100,000 ang kinikita. Bawat 1 million views. Diba? YouTube lang yan. Paano pa yung Facebook? Diba? Diba meron din sa Facebook? Magkano binigay sa'yo? Sabi mo, binigyan kang 50,000. Bariyang-bariya, mga kababayan. Kaya ayoko po nito. Una-una, ini-exploit tayo. Ayong mga naniniwala. Ayong mga naniniwala. Ako hindi naniniwala dyan. Kayong mga naniniwala, hindi nyo alam na i-exploit na kayo. Diba? Nabibiktima kayo. Totoo dyan. Kaya nga may kasong, kaya nga convicted si Rapi Tulfo, 2 counts ng alam ko libel. Dahil sa mga ginagawa niya dito. Tama, di ba? Buti nga, yung mga tao to, yung mga napahiya dito, mga pinahiya nila. Buti nga, hindi nagdidemanda . Hindi naman. Mga nagre-reklamo. Lumapit na nga kay Atty. Libayan yung iba. Di ba? Yung mga ibang napunta ng Rapi Tulfo in action, no? Lumapit na kay Atty. Libayan. Siguro takot. Kasi malaking. Di ba? Ito yung sinasabi natin. Yung patungkol dun sa kaso-kaso. Pero bakit parang hindi natakot yung mga small vlogger? Di ba? Kaya nga hindi nila pina-mainstream media Dahil alam nila na pwedeng mangyari to, no? Na pwedeng mag-backfire yung ginawa nila. Na imbes na kumonte, madagdagan. Wala pang mainstream media yan, ha? Paano na lang kung may mainstream media pa yan? No? Na alam naman natin na itong si Rapi Tulfo, kunyari, si Rapi Tulfo, di ba? Marami siyang pinupuntahan na ahensya ng gobyerno na bigla siya nagbibisit, inspection, di ba? Lagi may mainstream media. Pero bakit dito na nagkaso siya ng cyber libel, multiple cyber libel sa mga small vlogger, wala man lang media? Kasi alam nilang mangyayari to. Na magbabackfire sa kanila yung ginawa nila. Ito na nga, nangyari na nga. Wala pang mainstream media pero nakita na nila yung epekto. Na yung mga tao na imbis tumahimik, parang nadadagdagan pa, di ba? Tsaka yung dapat tumahimik, lalo pang nagpatuloy. Di ba? Kaya nga kaso na lang God bless. Di ba? Yung tao yung babanggain nila. So this is why hindi po ako fan talaga ni Rapi Tulfo. Buti pa si Sir noon hindi siya naging fan ni Rapi Tulfo, no? Ako kasi Sir, naging fan ako ni Rapi Tulfo. Tulfonatics ako dati. Putik yan Buti na lang taga nakilala ko si Atty. Libayan. Kasi kung hindi, Tulfonatics pa rin ako hanggang ngayon. Ayoko sanang umimik. Kaya lang, nung napanood ko na nga po na didemanda yung mga small vloggers dahil pagsasabi ng katotohanan, unfair naman po. Tama, unfair naman yun. Diba? Ang sinasabi kasi ng mga Tulfonatics hindi, sumobra na kayo Sumobra na kayo sa pagkikriticize kay Rapi Tulfo. Wala namang masama na magkaso si Rapi Tulfo. Diba? Lahat naman, kahit sino naman pwede magkaso Diba? Pero sana naman, huwag kang balat sibuyas. Kasi kung pinag-uusapan naman yung pagkikriticize sa'yo, dahil lang din sa ginagawa mo, na hindi maganda, diba? Tignan nyo sana, di ba, ng maayos. Hindi naman to katulad dun sa pangyayari dun kay Enjong D. Ang layo naman nito Ang pinag-uusapan natin lagi dito, issue hindi tao. Nagbe-base naman tayo sa mga ginagawa ng mga kinikriticize natin, di ba? Especially si Rapi Tulfo. Kasi si Rapi Tulfo, ang dami na talagang ginagawang mali Ano magagawa natin, mga Tulfonatics?
Di ba, lagi niya sinasabi, si Rapi Tulfo na naman, si Rapi Tulfo na naman. Ganun si Rapi Tulfo eh. Mahilig siyang pumapel, magpabida. Hindi naman niya alam pala yung ginagawa niya. Di ba? Oh. Di ba, kaya siya nakikriticize. Tapos ngayon, magkakaso. Yun yung hindi maganda. Di ba? Tinan nyo na lang Marcoses. Ang dami nagkikriticize sa mga Marcoses. Malala pa. Di ba? Malala talaga yung mga kritisismo na tatanggap nila. Sila ba nagsampa ng kaso? Tatay Diggs. Di ba? Ang dami din natanggap ng mga kritisism yan. Kasi alam nila public servant sila. Dapat hindi sila balat sibuyas. Bakit si Rapi Tulfo balat sibuyas? Di ba? Doon pa lang sa nag-death wish siya kay Atty. Libayan. Halatang balat sibuyas si Rapi Tulfo. Halata talagang umiiyak siya kay Atty. Libayan pag kinikriticize siya. Dahil alam niya si Atty. Libayan tama yung sinasabi. Di ba? Diba, napaka-unfair. Nasabi lang naman yung kung ano yung katotohanan. Pangalawa, politiko po siya. Hindi siya dapat hindi siya dapat balat sibuyas. Tama. I don't think kung magpo-prosper po yung kaso nila kay Atty. Libayan. And after pero goods din yan, no? Na pumasok tuloy. Nagkaso itong si Rapi Tulfo. Kasi nga, napatunayan natin na yung Tulfo brand of justice na pinopromote ni Rapi Tulfo, walang kwenta. Diba? 2 to 3 days. Tapos kagad ang problema. O bakit ito? Hindi nadaan sa Tulfo brand of justice. Diba? Nagkaso. Dinaan sa due process. Goods naman yun. Sang-ayon ako dyan, diba? Tsaka nga maganda yun eh. Mako-cross-examine ni Atty. Libayan si Rapi Tulfo. Putik yan. Sarap siguro manood nun. Woo! Kaso nga lang, nandito ako sa ibang bansa. Pero sarap sana manood nun. Putik yan. Cross-examine, no? Walang lie detector test dito. Cross-examine to. Due process to. Walang lie detector test. Magandang panoorin yan. Noon, parang pagkatapos ni Atty. Libayan, yung mga small vloggers naman na kagaya ko, baka madamay na ako dun. Oo, damay ka talaga. Damay ka talaga. Malasakit, no? Di lang si Malasakit, pati si Can I Say, si Ann Abrajano. Yan mga master, no? Pinakita ko lang naman sa inyo, yung mga, di ba, yung mga vlogger, no? Mga small vlogger na nagkikriticize kay Rapi Tulfo. Di ba? Na nabalitaan nila na magkakaso daw na si Rapi Tulfo ng multiple cyber libel. Di ba? Na imbes sila na matakot sila na magsalita, pero hindi. Nilabas pa rin nila yung totoong nakikita nila, di ba? Yung totoong nakikita nilang mali kay Rapi Tulfo. Sinabi nila. Di ba? Yan lang naman mga master, no? Di natin alam kung bakit, no? Bakit parang nag-backfire ito. Di ba? Bakit parang nag-backfire ito sa kanila? Wala pang mainstream media to, ha? Hindi pa na mainstream media yung ginawa ni Idol. Pero nag-backfire na. Paano pa kaya pag nag-mainstream media? Ano na lang siguro magiging reaction ng mga tao na napunta sa Rapi Tulfo in action na lumapit kay Atty. Libayan? Putik yan. Tingnan na lang natin kung ano yung mangyayari mga master, no? Pero yung mga small vlogger daw nakakasuhan, wala pa naman nakakarating, no? Kasi ang matunog na pangalan si Kayo, si Teacher Mark, ako, si Sean Wayne, si Direk Freddy, 'di ba? Si Jessay, si Mang Rene, 'di ba? Yan yung mga matutunog na pangalan na kakasuhan daw ng multiple cyber libel. 'Di ba? Abang-abang na lang tayo, no? Pero kay Atty. Libayan, totoo na daw talaga yun, Totoo talaga mayroon ng kaso si Atty. Libayan na cyber libel kay Rapi Tulfo, no? Yan mga master, no? Laban lang. Tuloy-tuloy lang tayo, di ba? Walang atras, di ba? The damage is done. Ika nga, no? Tsaka pinaglalaban natin katotohanan, di ba? Katotohanan lang naman, di ba? Issue, hindi tao. Yan mga master, hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat sa mga nanood. Ingat po kayo palagi. Babush! Gusto nyo po ng negosyo pero wala kayong pangpuhunan, si Atty. Freddy Villamor na pangbahala sa inyo. I-like nyo lang po yung kanyang official Facebook page.
Attorney Freddy Libayan and What? Bro, what are you talking about, man? Bro, I'm out, man. That nigga's tripping. ang kanyang Attorney Freddy Villamor. Attorney Freddy Villamor. Oh, hell no! Attorney Freddy Villamor po. Attorney Freddy Villamor. And syempre sa kanyang YouTube channel. Ayan, YouTube channel. Okay. Ito, Attorney Freddy. Ito Villamor. po, Villamor, Attorney Freddy Villamor. Sino ba yung napabanggit kong pangalan? Wala yun. Sino ba yung napabanggit ko rin ang pangalan?